Ano nga ba yung consequences kapag naglapse yung ating policy sa ating healthcare or life insurance? Base na rin sa aking mga client, marami akong mga na-experience na talaga naglalapse yung kanilang kinuhang policy sa healthcare or life insurance. Dahil na rin sa kadahilanan na minsan nawawalan sila ng trabaho o humihina yung kanilang trabaho. Kaya hindi maiwasan na talagang maglapse. Kapag nangyari yon, meron kang 2 years para maituloy ang iyong policy at hindi masayang lahat ng iyong ibinayad. Dahil kapag ito ay lumampas ng 2 years, lahat forfeited ng iyong ibinayad. Kaya dapat masettle agad bago mag 2 years. So kapag ikaw ay bata pa, mag-reinstate ka lang, hindi mo na kailangang magpasa ng medical. Fill up ka ng form, mag-intay ka mag-active, okay na ulit. Pero kung ikaw ay 60 plus, tapos biglang naglapse ang iyong policy, doon na magkakaproblema. Ang dami-daming hinihingi ng mga requirements. Katulad na lamang ng aking client. So, dalawa na silang senior, kaya lamang sa kasamaang palad, naglapse yung kanilang policy at maraming hiningi ng mga medical. Katulad na lamang nitong executive check-up. So, katulad ng physical examination with medical certificate, complete blood count, urinalysis, FBS and HB1C, chest x-ray, to the echo, tapos whole abdomen ultrasound. Okay? So kung lalaki naman, kailangan din magpasa ng prostate specific antigen, PSA. Kapag naman babae, kailangan magpasa ng breast ultrasound at mammogram. So yan, di ba napakamahal din kapag ginawa natin yung procedure na yan. Kaya mas maganda na huwag nating ilalapse. Lalo na kung ikaw ay medyo maedad na kasi nga ang daming hinihingi na medical. So sa experience ko dito sa aking client, dalawa sila. So, hindi na sila nakapagpasa ng kanilang medical. Kasi nga, sabi nila, wala rin silang pera para gawin itong procedure nito. So, ang nangyari, na-forfeit lahat ng kanilang ibinayad. So, sayang, nasa 200,000 plus na yung kanilang naibayad. Kaya lamang, talagang hindi na nasettle yung kanilang reinstatement. So, ano nga ba yung possible na mangyari during na naglapse yung ating policy? So, kahit ikaw ay bata pa, tapos naglapse yung iyong policy. Kapag may nangyari sa'yo o namatay ka, maaring walang maiwanang insurance sa iyong pamilya kung ito ay pre-existing illness. So, ibig sabihin, kapag naglapse yung policy, tapos nagka-cancer ka, so within 2 years, hindi mo siya nalampasan, yun yung tinatawag na contestability period. So, walang maiwanang insurance sa iyong pamilya. Okay? So, ang contestability period, protection siya ng isang healthcare company o insurance company. Kasi nga minsan may mga tao na alam nilang meron silang sakit kaya kumukuha ng insurance dahil gusto nila may maiwanan sa kanilang pamilya. So minsan hindi sila nag-declare sa insurance company. Kaya kapag sila ay namatay, below 2 years, walang maiwanang insurance sa kanilang pamilya. So ang mangyayari lamang, maaring ibalik yung ibinayad sa kanilang insurance. Kung ito naman ay healthcare tapos hindi ka pa nakalampas ng 2 years sa contestability period, matatransfer lamang iyong healthcare sa iyong anak, pero yung utang na naiwanan, kailangan pa nilang ituloy. Kasi nga, ang kinamatay mo is pre-existing illness. Pero kung ang kinamatay naman ni policyholder ay hindi pre-existing illness, kahit wala pa siyang 2 years na nagbabayad, merong may iwanang insurance sa kanyang pamilya at waive na din yung kanyang utang sa kanyang kinuhang healthcare. So, kaya mas maganda na kumuha tayo ng healthcare o life insurance habang tayo ay bata pa. Diba? Para in case na maglapse yung ating policy, walang masyadong hihinging medical. Unlike kapag ikaw ay medyo maedad na, tapos naglapse ang iyong policy, ang daming hinihinging medical. Diba? Ma-stress ka sa mga hinihinging medical. Kaya habang tayo bata pa, healthy pa, mag-avail na po tayo ng healthcare at life insurance para meron tayong protection sa ating sarili at sa ating pamilya. Huwag na nating intaying na tumanda tayo bago tayo kumuha ng insurance at healthcare. Kasi nga mataas yung risk na baka hindi na tayo ma-approve ang ating policy kapag meron na tayong karamdaman. So yun lang, kung ikaw interesado na kumuha ng healthcare at life insurance, just let me know to guide you.